2017 nang ako po ay magbuntis sa panganay kong si Yvonne. Sa katunayan nga nun, Sir Red, ay kabuwanan ko na nang nangyari sa akin ito. Hindi lang po isa o dalawang gabi akong inaswang sa amin. By the way, ako nga po pala si Daisy at nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang hindi ko malilimutang nakakatakot na karanasan sa aswang sa Camotes Island. Isang gabi po noon nang ako ay tamaan ng aking insomnia. Ganap na 12:00 na po iyon ng hating gabi at itong lola ko ay tulad ko din na hindi pa natutulog. Ang sabi niya, babantayan daw niya ako at baka kasi kung saan na naman daw ako pupunta. Hindi ko rin po kasi alam, Sir Red, noong mga panahon na kahit ako po ay buntis ay talagang magala ako. As in, kahit po kung saang disco ako yayain or kahit po mapag-alaman ko lang na kung saan magkakaroon ng sayawan, talagang pumupunta ako. Siyempre, hindi ko naman din po itatatwa na ako din ay inom ng inom dahil ang hugot po nito ay ang aming family problem. So habang si Lola po ay gising at para manatili ginagawa po niya ay nagtatahi ng mga punda ng unan. Minsan pa nga pinapalamanan po niya ng mga pira-piraso o yung mga retaso po na damit na mga hindi po namin nagagamit yung unan na kanyang ginagawa. Hanggang sa bigla po akong nagtaka nang meron po akong naririnig na animoy kumakatok sa jealousy namin. Nung una, pinaliwala ko lamang hanggang sa lumipat po ng bubong ng kwarto ng lola at ng pamangkin ko yung ingay na kanina po ay naroroon sa bintana. Nagulat na lamang po ako nang bigla pong mag-ingay si Lola. Kumuha po siya nung walis tambo at yung hawakan po nun ay sinundot po niya doon sa bubong kung saan niya nadidinig yung parang may naglalakad. Tanong ko nga kay Lola kung bakit siya nag-iingay at bakit niya iyon ginagawa. Ang sabi niya, kapag ganoon daw, pagpaparamdam daw iyon na ako ay inaaswang. Kanina pa daw ito at minamanmanan din pala ni Lola. Ito yung tunay na dahilan kung bakit pala siya gising ng oras na iyon. Ito rin pala yung literal na ibig niyang sabihin na babantayan ako. Nung kwento niya sa akin na simula nang mapansin daw po niya ang isang hindi ordinaryong kalakihan na pusa ay doon na daw po bumigat ang kanyang pakiramdam. Alam niya na ito ay hindi isang ordinaryong pusa lamang, bagkus ay aswang na nagbabalat kayo. Hanggang sa nagkatotoo nga sapagkat yung pusa na iyon ay bigla na lamang pong naging isang aswang at ito nga yung pahakbang ng hakbang doon sa yero namin kaya ito po ay nayupi. Bigla na rin pong sumakit yung tiyan ko noon at nang mag-umaga doon na nga din po ako nag-labor. Actually 2 days, Sir Red, akong nag-labor bago ko tuluyang isilang ang aking panganay. Ito naman pong susunod kong kwento, Sir Red, ay nangyari po sa isang barangay dito po sa Tanay, Rizal. 11 PM na yun, Sir Red, nang matapos kong pakinggan ang ilang serye ninyo sa Hilakbot. 12 midnight ay nang makaramdam ako ng antok. Pero bago po ako matulog, switch off ko muna ang mga ilaw. Pero ang iniwan ko na lamang ay yung medyo dim na light at kung tutuusin ay binalutan ko pa nga ng kulay red na panyo. Pagkatapos kong gawin iyon ay humiga na ako ng tuluyan. Nangakbang pahiga na ako. So yung ulo ko po ay nasa dingding at ang paa ko ay nasa pintuan. Ewan at bakit nakaramdam ako ng pagbibigat ng pakiramdam.
Hanggang sa unti-unti, Sir Red, ay para bang lumilinaw na meron pong isang anino na pagka-itim-itim ang tumayo sa gawin ng pintuan ko. Siyempre, natakot po ako agad dahil wala naman din akong ibang kasama sa kwarto kundi ang aking anak. Hanggang sa ito na nga, nakita ko na unti-unti itong kumilos at lumabas po siya sa pintuan ng aming kwarto. Noong unang nakita ko ito, akala ko ay hinahanginan lamang na kurtina. Pero tama, nakatitiyak ako na isa na namang entity ang gumagambala sa akin. Hanggang sa nagdasal na lang ako at ako ay dinalaw na ng antok. Hanggang sa ito na, nagising ako dahil lahat ng gamit sa kwarto at maging yung kabuuan nito, kung ano yung pwesto ng mga anak ko na nakahiga sa braso na magkabilaan, ay ipinagtataka ko, Sir Red, sa kung bakit para daw akong sigaw ng sigaw pero hindi nila ako naririnig. Hindi ko rin mawari kung saan ba ako nais kumawala dahil talagang ang bigat na magkabilang braso ko. Kahit naman ang mga nakikita ko ay walang iba kundi ang aking mga anak. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Hindi rin ako naririnig ng partner ko kahit alam kong sumisigaw na ako. Parang nawawala na ako sa tamang katinuan. Hanggang sa tinatawag ko na ang pangalan ng asawa ko pero hindi rin po siya nagigising. Nagdasal na lamang ako kahit mulat ang aking mga mata kahit nais ko rin itong isara. Kawawa talaga ang aking mga anak lalo at naiisip ko na ito ay yung bangungot na tinatawag nga nila. Paano na lamang ang aking mga anak kung mawawala ako dahil lamang sa bangungot? Tinawag ko na rin ang ngalan ni Jesus hanggang sa bigla-bigla't sinubukan ko na naman na tawagin ang pilit ang aking asawa. Pilit ko na nga din pong iniaabot ang aking kamay kahit sa kanyang mukha para sana ay lamukusin ito para magising lang talaga pero hindi ko magawa. Hanggang sa bigla-bigla'y hindi ko na namalayan. Nasagi ko ang ilong niya. Nagising po siya. Tinanong ako kung ano nangyari pero sabi ko sa kanya kanina pa ako sumisigaw at nananaginip ako ng masama. Nanlupaypay talaga ako noon, Sir Red, na animoy nagjogging ng pagkalayo-layo. Umiiyak na rin ako noon dahil alam kong ito na yung katapusan ko. Hindi rin ako makatayo afterwards kahit gusto akong painumin ng tubig ng aking asawa. Nanuyot talaga ang lalamunan ko at putlang-putla ako nung binuksan niya na ang ilaw. Mabuti na lamang dininig ng Panginoon ang aking dasal. Kaya wag din po sana ninyong kalilimutan na bago kayo matulog ay magpasalamat sa Kanya. Siya lamang ang pwede makapagligtas sa atin laban sa mga gawa ng masasama. Sindak! Kumusta na ba yung minamahal kong kabiyak? Ayos na ba yung mga grado ng ating mga anak? Si Junior, star player pa din ba sa basketball team nila? Si Ella, siguradong siya na naman yung Reyna Elena sa Barrio Fiesta, no? Ilang buwan na siyang nasabihan ni Kapitan na sumali, kaya mabuti naman at kahit papano'y pumayag din yung anak natin. Kumusta naman na yung kumpare kong si Serafin? Kumagat siya sa kumalat na chismis na kumakaliwa ang kanyang misis. Kaya ayun, nagkunwari siyang tinutoyo pag nagtatrabaho para lamang mapayagan ng makauwi ng Pilipinas. Kaya ako ngayon tuloy ang napilitang tumanggap ng contract extension na para sa kanya. Kaya nga todo kayod ako ngayon dahil wala pa siyang kapalit. Ay siya nga pala,
Maganda ba yung pinadala kong color television? Sinerte nga ako sa raffle ng Christmas party at yan nga yung napanalunan ko. Tsaka gusto ko ring malaman, ano din bang reaksyon ni Bayaw doon sa pinadala kong Walkman tsaka yung tape collections ng Air Supply at The Carpenters? Akala ko nga makabayan siya, pero bakit humiling ng mga imported? Siya nga pala mahal. Bakit parang madalang ang iyong pagliham? Hindi ako believe sa boses ng inay na naluloko ka sa bagong lipat nating kapitbahay na bagets. Alam mo naman ang hirap ng buhay pag nasa ibang bansa, di ba? Yung mga nalalaglag na prutas kapag umaani yung kalapit naming sakahan, alam mo ba? Hindi naman madamot yung may-ari. Kaya para makatipid na rin sa pagkain, hinahayaan na lamang din niya kaming pulutin yung mga yun. Ganun pa man, iba pa din talaga yung pakiramdam kapag nasa Pilipinas ka. Malapit sa inyo, hindi masyado nag-iisip kung kumusta na kayo. Ewan, pero kasi mula nung nailipat ako dito sa Riyadh, wala na akong nabalitaan tungkol sa inyo. Wala na akong natanggap na kahit na anong liham mula sa iyo, o kahit man lang sana i-update mo ako tungkol sa ating mga anak, wala. Kurtadong-kurtado na yung utak ko sa kakaisip. Sa homesick ko at sa lagi kong pananabik sa iyo. Natukso ako sa ganda ng misis ng aking among Arabo. Huling liham ko na nga pala ito. Patawad kung may pagkukulang man ako at sa nagawa kong pagkakamali. Ngayong Huwebes, pupugutan na nila ako ng ulo. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.